I was in Turkey for 5 years and 2 years in Barcelona. Kala ko po nung nasa Turkey na ako, it's for good na ako. I'm working also in the television, NTR-TV. It's a Turkish channel but aired over Africa. So kala ko for good na ako. I really don't know bakit napunta ako sa CCL, and from there, na-meet ko si Pastor Jojo. And then, one time, sabi ni Pastor Jojo, Lizelle, there will be a guest from Comelec. Sinabi lahat kung paano ang cheating, paano ang lagayan, ATM, for senator, something gano'n. So, nakinig lang ako. And sabi ni Pastor Jojo, naringgan mo ba? Opo. Ilang taon na po ba yung one vote? And sabi niya, 10 years na pero walang nangyari kasi naging poll watchers lang kami noon. So, ang dami nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko. Sabi niya, huwag ka dyan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Sayang ka dyan. Kahit anong gawin mo, yung corruption, hindi na maaalis. So, if that will be your objective, maano yan eh. Hindi mo kakayanin yan sa sakit ng ulo mo. Leave Pastor Jojo. So, para akong na-challenge, kasi, nga, siguro, I cannot eliminate the corruption, but may chance naman siguro with God help na magkaroon, let our votes be sacred. So, eto na nga po kami. And before po, ang one vote is nakalagay one vote hope movement. Pero this time, it's one vote, Boto Sagrado. We are the new breed of Boto Sagrado. So, we're going to different places. Sinasabi natin, voters education, pero hindi po natin maaalis ang bigayan. So, this bigayan, kung ikaw ay kung mahirap na pamilya at sinabi sa'yo, kayong buong pamilya tigpa 500, papayag ka na because of poverty, survival. That's the bottom line eh. But ngayon, medyo matatalino na po, kukunin yung pera pero ibang isusulat. Pero meron naman pong sa ibang probinsya na talagang tinututukan yung binigyan, and there comes a time, pati yung pamilya pwedeng patayin or ano kasi hindi mo sinunod ang laki ng binigay ko sa inyo. So, let's not be hopeless on this case. Magsama-sama po tayo. Let's empower each other. Kasi kung hindi naman po tayo kikilos, paano ng bayan? That's why nagkaroon po kami ng youth club para po sa mga universities. We're going to different universities. Pagpasokan na po, and we are educating the youth. So meron po kaming youth club. So, ang ginawa ko po, nakipag-partner ko sa different organizations like National Youth Commission, we are in partners. USAID, we are in partners. The National Commission of Indigenous People, partner na po din namin. Of course, the Comelec. Pumunta din po ako sa Migrant Workers, Department of Migrant Workers for the OFW, partner na din po namin. And Solicitor General's Office, partner na din po namin. Why po ako gumagawa ng partnership? Para mabilis na lang po ang pagkalat. Kasi kung kami lang po, at wala kaming partners, mahihirapan po kami. And even the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ay partner na po namin. So this Chinese on Binondo ay partner na po namin. And sila po mismo ayaw po nila andayan. So, this time, after election, ano po ang gagawin ng one vote? So, hindi na po pwede naman lagi voters education. So, ang tendency, gumawa po ako ng project na po pwede pong tumulong sa mahirap. And for you to know, I'm the founding chairman of the Solo Parents Association of the Philippines. Kaya nga po ngayon ay may Solo Parents Day because nilakad ko po yan. And my organization became international when I was in Turkey kasi hindi ko po ma-implement lahat ng gusto ko. So ang ginawa ko, nakipag-partner po ako sa different countries like in Africa, Denver, naging international po yung NAIM. And NAIM